Nako, matinding pasabog ni Mayor Isko Moreno at ni Greco Belgica. No? Dito si Greco Belgica po, may binabanggit tungkol kay Isko Moreno. Pero nag-research ako, no? Hinanap ko, wala akong nakita kundi itong video na to ni New York Isko Moreno. Maganda panoorin mo natin para tayo makarelate sa sinasabi ni Greco Belgica. No? Pero bago yan, bago natin puntahan yan, punta mo natin si Greco Belgica. Painggan muna natin siya, no, para mas makarelate tayo na mas maigi, no, kasi alam natin mga kababayan, ha, yung panahon ngayon, ha, kita nyo naman kung paano baliwalain yung nangyayari ngayon. Pumunta kayo sa Pampanga, ha, kita mo, kapapanood ko lang sa Pampanga, lubog, doon sa may parte ng Apalit, lalo doon sa, parang subdivision niya tayo, Camellia, lubog, alam mo hanggang saan? Hanggang dibdib, ha, hindi lamang dinadalaw sila, wala lamang mainstream media nagpupunta doon na baha sa ganito, kundi yung mga vlogger na nag-upload. Nagtataka ka, bakit ganun? Bakit hanggang sa bahaba naman, yung kinakailangan ng taong bayan, ayaw nyo ibigay? Uy, ito pa malala sa atin, ha? Alam nyo, sino dito nakakaroon ng NKTI? National Kidney, hindi ko alam kung ano yung T, no? Institute yata gano'n. Basta Kidney Transplant, yung pala, National Kidney Transplant Institute, gano'n, etc. Doon dinadala po yung mga mandatory dialysis pag may sakit ka sa kidney. Alam nyo ha, punong-puno na ang mga capacity. Lagpas na sa kapasidad ng NKTI sa Quezon City, yung mga nagkasakit ng leptospirosis. Teka muna, anong kinalaman ng kidney disease dito? Hoy, eto ha, pag ikaw may sakit ng leptospirosis, ang unang tinatamaan sa'yo, kidney. Hindi ka makakaihi. So, ang gagawin sa'yo, dialysis ka. Yung iba natutuluyan, dialysis na. So, walang ibang kapasidad ng mga ospital dito, dinadala sa NKTI na. Kasi doon, pwedeng libre, pwedeng ganon. Sa ospital dito kasi sa Kamaynilaan, may bayad, no? Kaya dinadala lahat doon. Ngayon, anong ibig kong sabihin? Tingnan nyo ha, kung paano binabaliwala ng gobyernong ito, yung mga nangyayari ngayon. Ganito nangyayari, epekto, lalo. Lahat baha, walang inaagap. Tama, kung marunong ang gobyerno sa isang lugar, ha, may budget kayo na may kinurakot kayong budget sa mga pondo ng imbornal, sa lahat ng dapat ipatayo ng mga pundasyon ng para sa project na ghost na nga, may pondo kayo para kurakutin, pero yung simpleng bagay na gamot na antibiotic katulad ng doxycycline, wala kayo na ibibili sa mga taong bayan. Example, ano ang doxycycline? Ha, isang uri ng antibiotic na kung saan binibigay sa mga residente, lalo na pag mga binaha. Ang tawag doon, mga kaibigan, sa scientific explanation, prophylaxis. Ibig sabihin, pag lumusong ka sa baha, ha, iinom ka agad ng doxycycline para hindi na magkasakit ka. Kasi pag lumusong ka sa baha po, magbilang ka ng 15 days to 14 days, etc., ganyan, no? Doon ka palang magkakasakit ng leptospirosis dahil sa baha. Dahil sa kapabayaan ng gobyerno. Dahil sa kaurakot ng gobyerno, dahil sa mga ghost project na ngayon ay ayaw nila pakinggan, ayaw nila talakayin, pag tinalakay mo, ipakukulong ka, pag inimbestigahan mo, ikukulong ka. No? Ganito, ang ngayon, napakadami po sa NKTI, dyan sa Quezon City, mga capacity ng mga bed ay puno na. Dahil nga po, marami na nagkasakit ng leptospirosis dahil sa baha. Hanggang ngayon, tingnan nyo ha, mga lugar sa Apalit, Pampanga, hindi inaasikaso. Bahang-baha hanggang ngayon. Ha? Ibig sabihin, wala lamang silang responde, wala lamang sila sa buong area na yon magpamahagi ng doxycycline, ano tawag doon, yung mass check-up, no, sa lahat, magbigay, pumunta, maglibre na kayo, yun na lang maitutulong nila, ayaw pa nilang gawin. Bakit gano'n? Wala ako nakita. Ako, hindi ko alam ha, wala ako nababalitaan, Net 25 na nagbabalita. Grabe po nangyayari ngayon. Sa ibang lugar, akala nyo, mainit ngayon? Ang dami po nagsasuffer ngayon ng lugar hanggang ngayon ba? Hanggang leeg. Ba't hindi binabalita ito? Ang binabalita itong impeachment na to, itong awayan sa impeachment na to, mga sagutan ng mga prosecution, naghanap pa ng mga alias-aliases na pinag-initan. May alias na, etc. pusa, aso, ganun-ganon. Alias nga yun eh. O, ito, Greco Belgica, painggan natin. Gabi po sa inyong lahat. So, andito po ako sa parlor ng aking kaibigan. And ang dami niyang naikwento sa akin at na-advise. Napag-usapan namin isa yung impeachment ni VP Sara. You know, kami wala kaming problema sa accountability. Wala kaming problema sa impeachment dahil
Sa batas naman yan eh. Gusto nga natin yan para lumabas sa katotohanan. Sino ba nagwaldas? Sino nagnakaw ng pera? At paparusahan kung sino nagnakaw ng pera. Pero, dapat lahat, wag isa lang. Okay, tapos, si Sara, iniimbestigahan. Kaya hindi dapat, eto lang sa totoo sinabi nila dapat pag nag-imbestiga ka, huwag isa lang. Dapat lahat. Pero bakit hindi lahat iniimbestigahan nila? Bakit si Sara lang? Alam nyo bakit? Kasi pag inimbestigahan nila lahat, mahalungkat ang bawat isa. Sabi ko nga, di ba? Inimbestigahan mo mula sa legislative muna tayo. Ang daming legislative. Senador, congressman. Pag inimbestigahan mo, congressman pala, may kakanta na dyan. Pag kumanta yan, magtuturo yan. At yung tinuro nun, ituturo yung kapwa at ituturo niya, congressman. Magtuturoan na sila, magkakahayagan na. Kaya dapat isa lang ang imbestigahan. Si Sara lang. Antindi, di ba? For 612 billion pesos confidential funds. Okay. Pero bakit yung 4.5 billion pesos ni Presidente a year confidential funds? Yung 800 billion pesos ng AFP, 1 billion mahigit or almost ng PNP, hindi iniimbestigahan. Dapat, imbestigahan lahat. Tama talaga, imbestigahan lahat. Hindi Ni flood control, ni imbestigahan. Oy, baha. Hanggang ngayon, sa Pampanga, Bulacan, baha. Walang balita, walang imbestigasyon, walang dalaw, konti lang, helicopter kunwari, mag-helicopter, dadalaw, dudungaw kunwari sa Bulacan, kasi may nag-react na. Sinabi ba naman taga Bulacan, Hagonoy, nasan ang Pangulo? Yung sinabi yun, nag-helicopter siya, pumunta doon. Yung pagkakaalam ko hanggat, kung hindi mo pukpukin, hindi pupunta Kung wala nag-viral na yung mga tao nagpaskil ng tarpaulin na asa na kayo, Vince Dizon, bumaba naman kayo dito sa Hagonoy. Di ba? Kung walang ganon, walang pupunta Di ba? Walang initiative Di ba? Kung ikaw matalino ka, alam mong bumabaha at nakikita mo yung mga vlogger, akala niya siguro yung mga vlogger, AI lang yung mga baha. Biruin mo sabi pala mga loyalista, AI generated daw yung mga baha. Kawawa naman yung nakatiga Pampanga, tiga Apalit, na nag-vlog na kita ko. Na taga Camellia at tayo, Camellia ang pangalan ng subdivision nila Camellia, baha. Nag-vlog siya, alam mo sabi niya, may mga nasa comment section siya sabi AI lang yan, wala yan, totoo yan. Biruin mo gaano kasama yung ginagawa nila. Ang sabi tuloy ng vlogger, hinahamon ko kayo, pumunta kayo sa lugar namin, patunayan nyo kung AI to, kung generated ano lang to. Ito ay cinematic lang. Biruin mo ganun utos na mga trolls Ibig sabihin sa pag may trolls, nagko-comment ng ganun, may nag-utos. Yung nag-utos, syempre, yun yung nagpopondo. At yung nagpondo na yun, malamang, isa sa mga kumuha ng maleta yun. Isipin mo ang sama-sama na ugali baha na yung lugar, pinuutusan niya yung mga trolls niya, sabihin, AI lang yun. Grabe, di ba? Yan isipin nyo mababayan. Kaya pag nakita siguro, AI lang to. Grabe, ano ibig kong sabihin? Lunod na sa baha yung kababayan natin Pilipino. Ang inuuna pa rin si Sara. Hindi ba? Dapat lahat unahin mo. Bakit? Hindi pwede banggitin Kahit man lang baha. Hindi pwede i-televise Bakit? Maaalala ng sambayan ng Pilipino. Pag kasi ang Pampanga, Apalit, baha. No? Pag yan tinutukan ng mainstream media, maaalala ng sambayan ng Pilipino, yung kalokohan ginawa nila. Yun ayaw ng Big Fish. Ayoko. Sabi ng Big Fish, ayoko maalala ng sambayan ng Pilipino na ninakaw namin ng mali-malitang pera. Ilihis mo yan. Gumawa ka ng paraan para ilihis mo yan. Sinari lang yun Kunwari lang yun maaring ganun sinabi. Tindi, no? Tindi. Pero, alam nyo, ganyan kasi talaga ang gobyerno If there's one thing that the government is good with, ito po yung pagwawaldas ng pera. Yan, dalawang bagay siya magaling. Magwaldas at mambola. Kita niyo pagkatapos waldasin ng pera natin, bilyon-bilyon ng pera inilagay sa flood control. Baha pa din. Tapos next year, mahigit 100 bilyon na naman po ang gusto nilang ilagay sa flood control ulit. Sigurado ko. Grabe, 100 bilyon na naman. Bilyon lagi pinag-uusapan, no? Ano nangyayari? No? Alam mo, sino dito nakakakilala ng mga mayaman na tao? Sino dito? Sino dito may kapitbahay na mayaman? Halimbawa, hindi yung kapitbahay na literal na kapitbahay talaga. Halimbawa, ikaw nasa village ka, okay, nasa release ka o squatter area ka, pasensya na. Sa mga mahihirap na lugar ka, nasa village ka o nasa depressed area ka na lang, no? Sino dito may katabi ng mga mamahaling subdivision? Sino dito?
Di ba may alam kayo minsan, yung kalsada na mamahaling subdivision, di ba? Nagpondo sila ng malaking milyon. Hindi na pondo ng gobyerno, ha? Pondo ng mga mayayaman, ha? Di ba? Minsan, hindi naman naabot ng bilyon. Yung kalsada nila, di ba, napakaganda. Pag mayaman na subdivision, halimbawa, ayoko magbanggit ng subdivision, pero mayaman na subdivision na lang, dito sa Muntinlupa. At dyan sa Quezon City, dito sa Quezon City, dyan gawi dyan. May mga mayaman na subdivision dyan, di ba? Ang gumawa yung mga mayaman din. Tingnan nyo, ang gaganda ng mga kalsada. Maayos. Di ba? Kasi may budget kukunti lang yan, hindi billion yon. Ha? Mga kalsada maliit sa mga sikat na mga lugar, magaganda yung kalsada. Bakit pag gobyerno taon-taon nagbabudget ng kalsada, wala nang nangyayari? Bako-bako, lubak-lubak, angat-angat yung mga espalto, yung pintura na lang Sa mga highway, dito mga taga main road. Yung highway, yung pintura, lagpas sa espalto O kaya naman yung pintura, tabi-tabi Yung espalto naman, lagpas-lagpasan sa kabila. Yung imbornal, natatakpan na. Parang gawang paa. Sipin mo bilyon ang proyekto niyan. Baha pa din na naman yan. Dahil yun na yung nangyari nung una, so ano magiging diferensya ngayon? Wala naman silang binago. Ang pera ilalagay pa rin sa DPWH. Sa DPWH nga na waldas lahat yan at pinagkuntsabaan ng mga congressman, senador, saka itinuturo pa ang presidente na doon sa flood control funds, ang pera na iniligay sa DPWH, doon pinagnakawan ng mga congressman, senador at mga opisyal. Doon na naman ilalagay. So, walang mangyayari. Dahil they had the whole year to fix it. Well, baha pa din. Ang isang bagay po na huwag nating kalilimutan ay hindi ito po ang normal. Nalulungkot nga ako sa sinabi ng Pangulo na ito na raw ang new normal at Sabi ba naman niyo, nagsimula daw ang climate change? Naniniwala kayo sa climate change? Ang climate change po, nangyayari po, search nyo, nangyayari every 10,000 years yata, o etc. ganyan. Halimbawa, nung araw, Ice Age. Di ba? Ngayon, hindi na. Nangyari yun, million years yata yun 10,000 years yata, hindi ko alam. Basta may mga Ice Age na tinatawag. Hindi ko alam. Pero, naniniwala kayo sa climate change? Hindi climate change. Pag nagsabi climate change ang baha, isa lang ibig sabihin nun, niloloko mo sa bayan ng Pilipino. Ginagawa mong eng-eng. Climate change? Magsuri kayo mga kababayan. Kung totoo ang climate change na sinasabi. Malakas daw ulan, malakas ang buhos na ulan, kaya daw ba, na-overwhelm na naman daw yung mga flood control. Sinabi na naman niya yun. Po tayo masanay. Huwag po nating tanggapin yan. Sa bagay, hindi naman kasi siya nagbahagi ng impormasyon noon May nagsalita lang sa kanya noon. Yung nagsalita sa kanya noon, pinahamak siya. Huwag tayong pumayag na pagnanakaw at baha ang maging normal sa ating bansa. Dahil pwede pong ayusin yan. Gaya na po ulit-ulit ko sinasabi, bakit yung mga private sector developments gaya ng BGC, gaya ng MOA na nasa tabi ng dagat. Oo nga, bakit yung mga MOA, BGC, alam mo yun, di ba? Alam mo, ganyang kalaking baha, ang baha, gambewang sa lugar. Bakit hindi sa lugar na yun humukay ng malaking hukay, gawing imbon na lang kasi laki ng baha. Para pag bumaha, doon pupunta yung baha sa ilalim. Ganyan ginawa sa ibang lugar Sa BGC, ganyan ginawa Kasi may pondo sila, may pera sila. Tayo may pondo tayo Asa na pupunta? Ortigas Center, Makati, mga exclusive subdivisions, bakit hindi naman binabaha? Yes. Kasi nga, tama ang gawa at hindi pinagnanakawan ng trabaho. Kasi hindi naman gobyerno nagawa, private. Di ba? Tama, paggawang gobyerno, palpak. Private, yung bakod, ang ganda. Ganda. Pero pag gobyerno na, tingnan mo yung bakod. Pag gino mo, yung bakod, UP. Tinipid. Meron akong lugar na napunta, alam mo yung mga street light na may mga poste, Nagpunta ako sa isang, ayoko na muna banggitin na kasi baka mapulaan Nagpunta ako sa isang lugar na mayaman, hindi gawang gobyerno.
ginawa ng private company, ginawa ng private, mga siguro private sector na mga malalaking pangalan sa Pilipinas, antibay ng mga street light nila eh. Antibay. Tapos may napunta na akong barangay, gawa ng gobyerno, yung street light nila maganda. Pero pag ginawa ka mo, lata. Pag ginano mo yung poste nakatayo, ganun mo, wang, 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 gumagano, no? Alam mo, after mga 3 months, bumagsak mga poste. Humangin na malakas. Gino mo, ampaw yung ginawa. O sino nagbayad nun? Taong bayan. Diba? Sira, doble gastos. Bibili na naman panibago, babudget na naman. Overpriced na naman, kukurakuti na naman nila. Nakita nyo ginagawa ng mga yan? Bakit? Wala kasing naghihigpit sa kanila. Hindi sila natatakot. Wala sa kanila nagpapangil. Sa bilyong-bilyong pisong ginastos ng gobyerno, 60 million lang ang ginastos ng BGC. 60 million lang ginastos ng BGC. Tignan mo nangyari. Sa atin, billion-billion. Tama. Tapos ngayon, kanina nakita ko, in-expose ni Mayor Isko ang mga flood control funds. Ayan Mayor Isko, siniwalat yung mga flood control funds. Hindi ko alam kung saan banda niya napanood yun. Sabi niya ng kanyang distrito. 6 na distrito. Panoorin natin banda dito sa kanyang pahayaga. Dito, nakita ko kasi dito sa kay Mayor Isko Moreno, may sinasabi siya dito. Hindi ko lang kung ito to alam ko, hindi ko lang kung bago to or baka ito yung sinasabi ni Greco. Na hindi ko nakita yung video, pero sinabi niya, kasi live to Sinabi niya, nagayag daw si Isko Moreno ng mga distrito. Ibig sabihin, lumaban na si Isko Moreno. Kasi pag kinalabaw mga crocs, kasi alam niyo naman mga crocs, pati yung mga si Tamba, yung mga yan, magkakampi-kampi yan. Tingnan mo, walang crocs na kinasuhan. Pero may 67 na contractor, pero walang kinasuhan. Kasi magkakampi-kampi sila. Ngayon ito, lumaban na si Yorme. Binulgar yung mga allocation. No, hindi ko alam kung matagal na to, pero sabi ni Belgica kasi parang ngayon lang Aman per district? Per district? District 1, 3.4 billion. District 2, 2 billion and 59 million. District 3, 4.2 billion. District 4, 1.3 billion. District 5, 1.1 billion. District 6, 2 billion and 60 million. Total of 14 billion. 14 billion Sa BGC, ilan lang ginastos? 60 million lang. Ito, 40 billion. 313 Pero baha. million 132,309 pesos and 12 centavos from project allocation for the year 2022, 2023, 2024, and 2025. Grabe. Wala pang ngayong taon kasi ngayong taon, ongoing pa lang ang 2026. Pero 2022, 2023, 2024, and 2025, budget allocation. Tindi nito, mga kababayan. At talagang Cisco, isisiwalat na. Yeah. At Maynila lang yan, sa hindi, kulang pa yan. Kasi ang lahat ng ito ay kinuha lang namin sa website ng Pangulo. Yun. Hindi ibig sabihin, parang lumala. Hindi, yan, abangan natin kung ano yung pasabog na yan. Hindi ko alam yan nakuha ko lang yan, kinalkal ko yung video na yan. Yun yung ata siya sabi ni Belgica. No? Tuloy natin. 6 na distrito, pinakamalaki ang nakuha po sa buong NCR at halos sa buong Pilipinas ng Maynila. Maynila, pinakamalaki. Wala masama sa allocable kung nagastos mo. Kaso, yung gastos mo, billion, tas binaha, hindi natin maiwasan di mag-isip. Ano nangyari? Ano nangyari? At doon sa distrito, Tayo humatol. mahigit 1 billion ang nakuha na flood control, pero baha pa rin sa Maynila. Grabe, baha pa rin sa Maynila. Sabi ko nga, pag ang subdivision mayaman, hindi binabaha. Kahit nasa ilalim siya. Ako, nito hindi ko sabihin kung saan may subdivision akong kilala, kung saan dati binabaha. Binabaha. Hanggang bewang, yung kalahati ng subdivision nila binabaha. Nung inayos na, yung subdivision na yon, nagukay na napakalalim. Tapos nilagyan ng kalsada na malaking imbornal, hindi na binabaha.
Ang ginastos lang, magkano lang ginastos doon? Wala pang 120 million. 120M lang, Sabi, mahaba na yon. Ito, billion ang pinag-uusapan, pero baha. Hindi ka panipaniwala. May kumuha. Dahil ang gobyerno, gaya ng sinabi ko po, isang bagay magaling. Ang magwaldas ng pera na hindi naman kanila at mambola ng kanilang mga botante. Pangangakuan tayo ng pangangakuan na walang baha, pero tapos gagastusan ng pera natin, kukomisyon na nila, pero baha pa din. That's why I go back to my, ang naalala ko po, yung listahan na yan ay una ko pinakita kay Mayor Isko. Dahil sabi ko, pare, ito ang ginastos na ito ang dapat mong tingnan dahil Anti-corruption to natin ito, diba si Greco Belgica? na yung bumuhos na pera dito sa syudad natin nung panahon ng impeachment, unang impeachment ni Sara. 2024. 2025, tama? At sa bilyon-bilyon pisong yan, sabi ni Isko, hindi raw dumaan sa Maynila at hindi kumuha ng Tingnan mo, mga bilyon-bilyon piso dito dumaan sa Maynila. Hindi pa naman siya mayor nun eh. Umupo lang si Mayor Isko Moreno ulit, 2025, May na eh. Nagnanumpa, July na eh. Isipin nyo yan Sino ba yun? Isipin nyo, sino na ang presidente no? Si Digong? Kaya nga po sinasabi ko rin, isa pa, na ang pondo ng bansa para sa mga local na infrastruktura ay dapat pong ibigay na sa mga local government Sa mga mayor. Huwag sa mga congressman, sa mga mayor. upang pagdesisyonan at pagbotohan, alisin na po sa Kongreso kasama ng Senado. Kasi ang Kongreso nakikisabuatan sa Senado eh. Nakipagsabuatan sa, alam nyo na. Di ba? Kay Tamba, ganyan-ganyan. Tindi, no? Tindi, mga kabayan, tindi po. Grabe, no? Alam nyo na kung bakit baha. Hindi dahil sa climate change, hindi dahil sa basura. Nakaraan basura eh. Pinagsama, basura plus climate change, gusto nilang palabas sa tao, baha. Kalokohan yan. Dahil ginagawa ho nilang pork barrel nila yan, number 1, pinagnanakawan, number 2, at mas alam ng lokal na pamahalaan ang kailangan ng kanilang Biri mo, taon-taon napakabilis ng isang taon mga kababayan. Ano ba, pinondohan niya ng January. Magbilang ka lang, ginagawa na yung kalsada, January, February, March, April, May. Pagpasok ng bare months, ayan na. Next month na naman, January na, may budget na naman sila. Mid-year, mga July, may budget na naman sila. Tuloy-tuloy ang budget ng Pilipinas. Tapos wala nangyayari. Ni isang pirasong kalsada, wala ka nakikita na ayos. Ano na nangyayari sa atin? Hindi nasasakupan totoo. Totoo, hindi. kaysa sa nasyonal na pamahalaan. Number 3, alam niyo po ba na up to now, ang DPWH ay wala pa ring master plan para sa flood control projects o flood control program ng bansa, lalo na ng Metro Manila. Bilyon-bilyon na ang ginastos. Kaya ang mga trabaho ngayon, patsi-patsi. Kaya kahit ano pong ikot nila presidente at ng mga kabinete nila sa mga lugar na nabahaan, wala akong kwenta lahat yan. These are all emergency actions na patsi-patsi ang proyekto dahil walang master plan. Kaya nasasayang din ang pera. Kaya bulok din ang trabaho. Dahil walang maayos na plano, tapos pagnanakawan pa ang trabaho. Kaiba ho yan kung ibibigay natin sa pribadong sektor na gumawa ng mga syudad na maayos. Na hanggang ngayon, kahit anong lakas ng ulan, hindi naman binabaha. Kung bibigay natin sa kanilang trabahong yan, gagastosan nila, sisigurado tayo, makakasiguro tayo na walang nakawan na mangyayari dahil pera nila, so walang nanakawin pera ng gobyerno. At makakasiguro tayo, maayos ang gawa. Hindi, ganito na lang. Yung mga mayaman kasi, bihira kasi may mayaman talaga na ganito eh. Malibang kay kay Ramon Ang. Si Ramon Ang kasi mas matanda ng sobra si Ramon Ang eh. Di ba? Minsan, pero kung kausapin siya ng private sector, sila magpagawa ng kalsada. Tapos lahat ng resibo ipakita sa gobyerno, bayaran na lang ng gobyerno. Gets nyo? Wala pang kurakot. Huwag na lang patungan sa ng private sector, mayaman na kayo eh. Ano ba, papagawa kayo ng kalsada, kung may pera kayong 2 billion, no? 2 billion, huwag nyo na patungan. Kung ano nagastos nyo lang, kung gusto mo kumita lang kayo ng konti, patungan nyo ng konting-konti lang para
hindi naman nakakaya na kayo nagpagawa niya, no? Bayaran na ng gobyerno sa inyo. Halimbawa, ang project ay 2 billion. Gawin mo lang 2 billion and 100 million. May tubo ka na kahit paano. Alam mo na ganun. Kaya na pag-uusap naman yan eh. Bayaran na ng gobyerno sa inyo. At least yung gobyerno, imbis na 2 billion lang ang proyekto dyan, pag sa gobyerno, 40 billion, wala nangyayari. At least sa private sector, may 2 billion, patungan na ng konti, may nangyayari. At maganda pa yung gawa. Sabi ko sa inyo. Mas maganda ka kunin nyo yung construction ng iglesia eh. Ito ang ganda ng mga building ng iglesia ni Cristo. Lumindol, bumaha. Buo pa rin yung kapilya nila. Maganda eh. Dapat kunin nyo na lang sa DPWH yan, sila gagawa eh. Bayaran nyo na lang sila. Ganun lang. Para mapaganda ang Pilipinas, kung gusto nyo gumanda ang Pilipinas, umunlad. Yun lang yun. Maghanap kayo ng mga maganda gumawa. Only Huwag tayo magtiwala sa gobyerno. ang tanging dapat gawin lang ng pamahalaan ay magbigay ng mga agresibong insentibo para sa mga mamumuhunan, para mabawi nila ang kanilang pinuhunan at kumita sila sa kanilang gagawin. Maaari po ang gobyerno magbigay ng mga nakatiwangwang na lupa upang ipagamit sa use of rock or pabayaan ng mga pribadong sektor mag-reclaim ng dagat para exclusively tayuan ng mga bagong syudad na magbibigay ng trabaho at magpapababa ng presyo ng kuryente at bilihin ng pagkain dito sa ating bansa. Mayaman tayo, mga kaibigan, mga kamunti, mayaman tayo. Nananakaw lang yung mga pondo. Handaan nyo yan. Basta stricto. Walang pinagkaiba yan dun sa 10 tao. Bumili ka ng burger, 10 din. Tama? Ilan ang kakain sa 10 burger? Di 10 tao lang. Nasakto lang. Tapos yung isa, kumuha ng 3. Ilan ang nawala? 3 ang nawala. 7 lang makakakain. Tama? 6 lang makakakain. Yung 4, hindi na makakakain. Ang gagawin, yung iba, hahatian na lang para makakain ng burger kasi may kumuha ng 3 burger. Ganun kasimple lang yun. Ngayon, yung 3, gutom. Ganun nangyayari sa bayan ng Pilipino. Sa ganong purpose, makakatulong po ng malaki ang bigyan ng Pilipino ng trabaho, lumaki ang ating ekonomiya, at bumaba ang presyo ng kuryente at ng pagkain dito sa bansa. Tapos, magtayo na lang po ng isang independent auditing Yan! Independent auditing para malaman kung sino na hindi kakampihan. administration Tama, independent auditing. para bantayan at i-audit ang mga trabaho na gagawin ng mga pribadong sektor. Dahil tingnan niyo po ang kanilang ginawa. North and South, superhighway, hindi naman bumaba. These are all private sector. Tingnan mo, mga private sector gumawa niyan. Yung mga highway. Nakita niyo ba binabaha dyan? Bihira. Siguro talagang malakas ang ulan. Pero, kita niyo, gaganda ng mga imbornal dyan kasi private eh. Pag gobyerno, palpak. Dahil ang private sector lang po ang merong accountability gawin ang proyekto ng tama sa unang pagkakataon. Hindi tulad ng gobyerno na wala. Dahil sa kanila, hindi naman kanila ang pera at walang mawawala. Pangalawa, next year meron ulit eh. So kahit waldasin nila ng pera ngayon, next year meron pa sila ulit mahihingi at matatanggap. At habang Taon-taon yan. May matatanggap na pondo. Wala nangyayari sa Pilipinas, baha pa rin. Ibig sabihin, hindi nilalagay yung pondo doon. ginagastos nila ang pera, kumikita po sila. So, that is the best way to eliminate corruption sa flood control projects. At eliminate ang baha. Kaya sabi ko kanina, huwag tayong maniwala sa Pangulo nung sabihin niya na ito na ang new normal at dapat tayo masanay dito. Yan po ang pinakamaling gagawin natin. Maling mindset yan. Ang dapat natin gawin, iwasto ang mali at iayos ang trabaho. Ganun. Okay, balik tayo sa... Okay, maraming salamat sa iyo kay Crego Belgica sa lahat ng impormasyon na binahagi mo sa amin. At yung kay Mayor Isko Moreno, sa distrito naman niya kasi ang ano niya eh. Hindi ko alam kung kailan yung video na yun, pero siya yun eh. Malamang siya yun, hindi naman AI yun eh. No? Dito talaga makikita natin kung sino yung may katiwalian. Tignan nyo yung mga private sector, ang gaganda. Tignan nyo lang mga privado.
Sample na lang yung mga private company, tamo ang gaganda na magawa. Kalsada ang gagawan. Yung mga poste antitibay, yung mga gate nila antitibay. Yeah? Kasi private ang gumawa walang kurakot Hindi nila pwedeng kurakutin yun kasi sila malulugi. 'Di ba? Sila naman na malulugi pag tinipid nila yon, sila maapektuhan. Kaya ang ginagawa nila, yung pinakamagandang quality na ang ginagawa nila doon sa isang lugar nila ginagawa nila. Di ba? Ang Iglesia ni Cristo, tingnan nyo, ang ganda ng mga kapilya, yung mga imburnal nila, ang gaganda. Tama, maayos. Walang barado. Di ba? Maganda mga pintura. Kasi gastos nila yon. Yeah? Talagang hindi nila tinipid kasi pag tinipid nila, sila maapektuhan. Di ba? Hindi katulad ng gobyernong ito, wala silang pakialam kung tipirin tayo o hindi. Basta kayo maapektuhan, kami hindi. Ganun lang yon. Okay, hanggang dito lang po. Maraming salamat po sa inyo. Nalaman nyo naman ang bagong pasabog na to. Ingat lagi, paalam po sa inyong lahat.